kahapon, ilang buwan ba tayong walang Bible study? Linggo lang. Dalawang buwan na yata, no? Hindi. Sino nag-preach dito, no? Yung matagal talaga na to. 21. Okay, verse 8. Revelations chapter 21, verse 8. Okay. May sinong tagabasa natin? Tagabasa. Tagalog. Kaya, sige sister. Revelations 21, verse 8. Datapwat ang mga matatakutin at mga di nananampalataya at ang mga kasuklam at mga mamamatay tao at mga kapatid, makapiapid at mga mangkukulam at mga sumasamba sa mga Diyos at lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Okay, thank you. Karalan natin ang mga 8 tao na pupunta sa impyerno. O, sabi niya dito, yung mga 8 tao. Kaya 8 klase ng tao na pupunta sa impyerno. Dahil sabi niya dito sa English, but the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. They will have their part. Magkakaroon sila ng bahagi doon sa lawa. Ano yung lawa dito? Ay talagang para lake, pero hindi tubig ang laman. Ang laman ay, sabi niya dito, ay apoy at asupre. Okay? Kaya nga, ngayon, tignan po natin, ayaw kong sa lawa, ng apoy at asupre ang magiging inheritance o bahagi. Alam niyo, kapag dumating ang Panginoon, meron siyang dala na gantimpala. O kaya, ang sabi niya, may pangako siya. Ang pangako niya ay, ang pangako niya ay meron tayong mamanahin. We are joint heirs with Him, sabi sa English. Okay? May mamanahin. Pero ang bahagi ng mga taong ito, ang mamanahin ay lawa ng apo at asupre. The Bible speaks about hell. Nagsasabi ng Biblia ang patungkol sa impyerno. Mas marami ang katuruan ng Biblia patungkol sa impyerno kesa sa langit. Okay. At alam niyo mga kapatid, magpasalamat tayo na kung pwede palang hindi natin puntahan at hindi tayo magiging kasali sa o kaya magiging kabahagi ang lawa na ito dahil dumating ang Panginoong Jesus. Yan ang dahilan kung bakit masaya ang tao dahil Christmas. Alam niyo ang Christmas mga kapatid? Yan po yung pagdating ni Jesus. Nung dumating siya mga kapatid, nagkaroon ng pag-asa ang tao. Na ang tao na wala sanang kapatawaran dahil hindi natin makakaya yung ibinigay ni Moses na batas para tayo ay maligtas. Sinong makakasunod? Okay? Ang sabi ng Biblia doon sa batas, subukan mo na sundin. Ngunit magkamali ka sa isa, nagkamali ka sa lahat.
Kaya mga kapatid, what is the point? Nasusundin natin ito to the letter kung magkamali ka man lang kahit isa. Kaya tingnan po natin. Ngayon, sabi niya, ang mga pupunta sa impyerno ay ang mga taong ito. Sabi niya, una, ang mga matatakutin or the fearful. Okay. Matatakutin. Alam mo ninyo, maraming mga tao na mga matatakutin. Okay. Meron lang matatakutin kapag may sakit, ayaw magpa-doktor. Alam niyo kung bakit? Kasi natatakot ako sa injection. Diba? Kapag tusukin niya, maraming mga kagaya mo, ang lalaking tao, pero takot sa injection. Meron ba dito? So, meron na, nasa military na, ang tapang-tapang kapag bumaril, pero kapag mag-injection na, hihimatayin. Kaya, pero hindi ganun na klase ng matatakutin. Maraming mga tao na matatakutin. Dahil, they are afraid in following or obeying the Lord. Okay. Natatakot sila na sumunod sa Diyos. Okay. Hindi ko alam kung bakit may mga tao na natatakot na sumunod. Okay. Sa Panginoon. Yung bang, maraming mga tao na kapag baguhin, kapag ang pangako sa kanya, mababago ang buhay mo. Takot. Takot. May mga tao na sabihin ko sa kanila, ay subat tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ay ayaw. Bakit? Ibig sabihin mapapalitan na ang aking religion. Hindi ko alam yung takot yun o kaya kamangmangan lang. Pero dito mga kapatid, palagi sinasabi ng Panginoong Jesus, pag dumating siya sa kanyang sa mga tao, sabi niya palagi, fear not. Huwag kang matakot. Okay. Nung sinabi niya kay Pedro, minsan, sabi niya kay Peter, dahil pinakita ng Panginoong Jesus sa kanya na kung pwede palang mangisda kapag araw at marami kang makukuha, natakot si Pedro. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang matakot. Ngayon, you will catch men instead of fishes. Imbes na mga isda, ang iyong huhuliin ay mga tao. Kaya ngayon mga kapatid, bakit kinakailangan sabihin niya na kailangan manghuli ng mga tao? Dahil yan po ang inutos ni Jesus sa mga disciples. They will catch men. Bakit ang tao? Mailap kasi ang tao. Alam niyo ba ang tao mailap? Na kailangang huliin. Kasi tayo, ay talagang takot. Takot tayo na mabago ang ating buhay. Natural po yan. Kasi gusto natin, ang Panginoon natin, ang ating mga sarili. Takot tayo na magpasakop sa isang kapangyarihan. Kaya nga ngayon, kapag hindi ka matakot, magpasakop ka sa Kanya. And then, hindi ka kabilang sa mga taong ito na may bahagi ang kanilang inheritance doon sa lawa ng apoy at asupre. So, the fearful. Pangalawa. Ano sabi niya pangalawa? The unbelieving. Yung hindi sumasampalataya. Yung hindi naniniwala. Okay. Ang unbelieving dito mga kapatid, ito yung tinatawag na unsaved. Okay. Kasi ang kaligtasan mga kapatid, wala nang iba. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace, we are saved through faith.
sa pamagitan ng pananampalataya o kaya paniniwala. Kaya nga hindi maliligtas kailanman ang isang tao na hindi naniniwala. Okay? Ang kaligtasan, kahit meron kang gawain, kung hindi ka naniniwala, mga kapatid, darating yung time sa Matthew chapter 7 verse 23. Ito ang masasabi ng Bible. Okay. Hanapin niyo Matthew chapter 7 verse 23 sa una. Matthew chapter 7 verse 23. Yeah. Brother Nelson, pakibasa. Matthew 7:23. At sa gayon ay ipinahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, lumayo mula sa akin, kayo na gumawa ng pagsalansang. Okay. Tignan ninyo. Sa English, sasabihin sa kanila ng Panginoon, kasi ang mga taong ito, meron silang gawain, meron silang ginawa, meron silang trabaho, pero hindi ang mga ito sumampalataya sa Kanya. Sabi nga nila, Lord, Lord, sabi nila, we have done wonderful works. Meron kaming mga ginawa. Ngunit, sabi ng Panginoon sa Kanya, hindi ko kayo nakikilala. Sa pamagitan lamang ng pananampalataya, yan ang dahilan kung bakit maligtas ang isang tao. Yan ang dahilan para hindi na pupunta ang tao doon sa lawa ng apoy at asupre. Sa pamagitan ng kanyang paniniwala. At alam niyo mga kapatid, hindi madali maniwala ang isang tao. It takes the word of God. Kailangan ang salita ng Diyos para maniwala ang isang tao. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, wala tayong masasabi na pananampalataya. Ang pananampalataya, kung ano ang kanyang sinabi ng Panginoon. The God that we believe in is the God of the Bible. Kasi ganito mga kapatid, sinong Diyos na paniniwalaan mo? Okay? Maraming mga sinasabi ng mga tao na Diyos, pero Diyos na invento lang ng imagination ng tao. Pero ang Diyos na nasa Biblia, mababasa natin, malalaman natin kung ano ang kaisipan niya sa pamagitan ng pag-aaral ng salita. Kasi nga kung ang Diyos natin ay ini-imagine lang natin, kung pwede natin gawin ang Diyos ayon sa ating pong sariling opinion. Sabi nila, ganito. Ngayon na sabi ng isa, ka-opisina ko noon, sabi nila, baka malapit nang dumating ang Diyos at masisira at magkakaroon ng judgment. Hihiwalay ang mga tupa at mga kambing.